Sa pag-umuna, ako'y nalilito. Mga alalahanin ang inuuna ko. Ngunit ikaw, oh Diyos, ang tunay na kailangan. Ngayon ay babalik sa iyong kalwalhatian. Lagi mo akong tawagin, Panginoon. Kapag naliligaw sa'yo, ako'y ibalik ngayon. Bago ako'y pagsanay, ikaw ang karapat-dapat. Ako'y Panginoon sa aking pagsanay. Oh Jesus, hawakan mo ang puso kong nalalayo. Ipaalala mo sa akin, ako'y sa iyo. Walang silbi ang buhay na wala ka. Tulungan mo ako muling sumamba. Lagi mo akong tawagin, Panginoon. Kapag naliligaw sa'yo, ako'y ibalik. Ako'y pagsambay, ikaw ang karapat-dapat. Ako'y Panginoon sa aking pagkalingkod. Ngayon ibabalik sa iyong banal na trono. Ikaw ang Diyos ko, ang tanging totoo. Pagpupuri, pagsampay aking Morning, Winnie, Ate Gori, Nanay Gori, at Ate Nela. Waiting lang po tayo ng 6 a.m. Tayo po mamaya ay dadako na sa ating God's Morning. Sa ngayon tayo po ay makinig muna ng mga awiting makalangit. sa likod ng ulap, may talagang inilan. Sa ilalim ng dagat, kaya man ang di mapilang. Sa bawat bulong ng hangin, naroon ang iyong tinig. 6 a.m. Karunungan Start na po sa tayo. lamig ng Okay, sa isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. God's Morning, everyone. Yan po ay araw ng Lunes, November 10, 2025. At sa oras na ito ng 6 a.m. tayo muli ay dadako sa God's Morning. Bagamat ngayon ay hindi maganda ang ating panahon. Mayroon po tayong bagyo. At ngayon po ay sabi nga po ay tayo ay mag-ingat. Patuloy na tayo ay ipasalamat sa pag-iingat ng Panginoon. At patuloy din natin ipanalangin ating mga kapatid na nasalanta ng bagyong Yuan. At yun, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay dadako sa ating devotion. At ngayon pong araw na ito ay dadako ngayon tayo sa Isaiah 40 verse 3. Isang popular verse. At sabi nga, ay pamagatan natin itong heart preparation o removing stones of stubbornness. At yun po sa ating pagpapatuloy. Good morning, Mama, sa aking nanay. At tayo po ay sasamahan muli ng aking partner para basahin ang talata at pangunahan tayo sa pananalangin. God's morning, mga kapatid, tayo po ay babasa sa Isaiah 40 verse 3. Ganito ang isinisigaw ng isang tinig, ihanda ninyo ang
daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lalakaran sa ilang. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa proteksyon at pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa dumaan na bagyo, Panginoon, sa dumadaan na bagyo na si Owan, Panginoon, alam po namin na kami po ay inyong proteksyon. Maraming salamat po sa paghina ng bagyo ito. At nawa, Panginoon, ang mga nasalanta ng bagyo ito ay patuloy mong kalungin, Panginoon. Bigyan niyo protection, Panginoon. Ganun din po sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong pag-aaralan namin. Ngayon po, Panginoon, samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang maunawaan namin ang maayos, Panginoon, lubusan namin maunawaan, tumimo sa aming puso at isipan ng iyong mga salita, Panginoon. At ito ay aming maging sandata sa gawa ng kaaway. Nawa, Panginoon, ang lahat na nakakarinig ng iyong mga salita ay gawin itong sandata, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal at proteksyon na pinagkakaloob mo sa bawat isa. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Pray natin po ng Diyos at dito sa ating ating paksa ngayon, heart preparation, no? Removing stones of stubbornness. Paano nga ba natin naalisin ang stone of stubbornness nito? No? Sabi nga ay ito pong Book of Isaiah ay isinulat sa loob ng ilang siglo, mula ika-8 siglo hanggang sa ika-6 na siglo. Ang chapter 40, kung saan po ay matatagpuan natin ang verse 3 na binasa nating talata kanina, ay sabi nga ay pinaniniwala ang sinulat noong panahon ng Babylon exile, Babylonian exile. Ito po ay sa panahon na kung saan ang mga Israelita ay bihag o nasa kamay o nasa pamamahala ng Babylon, malayo sa kanilang sariling bayan. Ang mga tao ay nawala ng pag-asa at nagdududa kung babalik pa ba sila sa Jerusalem. At dito po sa talatang ito na ating tinatalakay ngayon, dito sa Isaiah 40 verse 3, ito po ay isang paalala tungkol sa paghahanda ng ating mga puso para sa Panginoon. Sabi nga, tayo ba ay isa-self-check natin ang puso natin, nakahanda ba talaga tayo? Tayo ba ay handa? Sabi nga po doon sa Amplified Version, a voice of one is calling out, clear the way for the Lord in the wilderness. Means remove the obstacles, make straight and smooth in the desert a highway for our God. Sabi nga po, doon sa Amplified Version, ito po ay sabi nga ay nagpapakita sa atin at doon natin kukunin ang ating pag-aaral patungkol dito. Doon natin siya uhuyagin o titingnan ano nga ba itong sinasabi ng talatang ito. At ito pong talatang ito ay madalas din pong iugnay kay John the Baptist doon sa Mark 1 verse 3, na sabi nga ay naghahanda ng daan para sa ating Panginoon Jesus. Ito po ating tingnan din po natin yung talatang yun mula po sa Marcos, Mark 1 verse 3. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw. Then, sumigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lalakaran. Amen. So yan yung pagsigaw ni Apostol ni Juan o John the Baptist. Sabi nga ay magsipaghanda tayo. Alisin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. At doon sa unang talata, sabi nga po nung sa ating binasa kanina, at inulit nating basahin sa Amplified Version, sabi doon, from the first
stanza na sinabi doon, a voice of one is calling out. Ano ho? Ito po ay isang panawagan. Ano ho? Inulit din natin ito doon sa Mark 1 verse 3. No? Sabi nga, hindi lang literal na boses, kundi isang mensahe na dapat pakinggan. No? Sabi nga, hindi ito simpleng sigaw o announcement. No? Ito ay isang prophetic voice. No? At isang boses na nagdadala ng mensahe mula sa ating Panginoon Diyos. Kami po ngayon ay nasa pag-aaral ng eschatology sa aming Bible study. Inaanyahan din po namin kayo, no? Dahil ito po ay napag-aaralan na namin, pinag-aaralan po namin ito sa ngayon, sa kasalukuyan, at kami po ay nasa chapter 10 no, ng Book of Revelation. Ano ho, ibig sabihin, natapos na namin yung iba, no, at nandito naman kami ngayon sa chapter 10. Mamaya po alas 8 ng gabi, in God's willing, ano ho, nagsisimula po kami ng alas 8 ng gabi. At ang bawat isa, kung kayo po ay nais nyo pong tumalo no, sa pagtitipong ito o sa Bible study, ay napakahalaga po ano ho, na maintindihan natin. At dito po sa ating tinatalakay ngayon, sabi nga, ito ay katulad din, no, isang boses na nagdadala ng mensahe mula sa ating Panginoon Diyos. At katulad natin ito, no, ang boses na ito ay ang authority at ang layunin. No, sabi nga po doon, ng ang one, no, sinasabi doon na tumatawag ay isang messenger o isang sugo, no, na sabi nga sa konteksto ng New Testament, ito ay tumutukoy kay John the Baptist. Pero, mga kapatid, pwede rin po itong tumukoy sa kahit sinong tao na ginagamit ng Diyos para magpahayag ng kanyang mensahe. No? Kaya nga po ang calling out na sinasabi dito ay nagpapahiwatig ng urgency o pagiging, sabi nga ay apurado, no? O yung pagiging, sabihin natin, nagmamadali. No? Kasi immediately kailangan natin na tanggapin na yung Panginoon. No? Bakit? Who knows? Hindi natin alam kung kailan magwawakas ang buhay natin. O maaring ito na yung last. Bakit? Kasi maaring dumating na ang Panginoon. Sabi nga, nakikita na natin ang mga senyales, no? Kaguluhan ng mundo, pag-iba-iba ng panahon, no? Makikita natin. So kakaiba na talaga ang panahon ngayon. Nakikita na natin na even kahit doon sa mga lugar na nakikita natin na dating hindi bumabaha, talagang bumabaha, no? Given na rin na tayo ay mayroong mga, sabihin natin ay wicked leader, no? Na talagang naging sakim sa pera, no? Na katulad nga ng ating nararanasan ngayon. At malimit nating naisisisi dahil doon sa flood control na yan. Pero sabi nga po, ang lahat ng ito, no, ay talagang may papahiwatig ng tanong din sa atin ngayon, aral natin. Handa na ba yung puso natin? Handa na ba tayo? No? Na sa panahong ito, kung ating titingnan, no, ito ay wake-up call sa atin ng Panginoon. No? Nagtatanong din ito sa atin. Tayo ba'y nakahanda na? No, isang tinig na nagpapaalala sa atin. No, isang tinig na nagbibigay sa atin ng pahayag o mensahe, no, mula dito sa ating pinag-aaralan ito. Sabi nga, hindi ito isang mahinang bulong, kundi isang malakas na panawagan na dapat nating pakinggan. Parang alarm clock na gumigising sa atin, no, mula sa spiritual na pagkatulog, o parang yung naririnig natin ngayon, di ba? Yung dahil sa may typhoon, di ba? Yung message ng NRRMDC, na nare-receive natin, text message na isang babala, Sa ating buhay ngayon, ang voice of one calling out ay pwede ring manggaling sa iba't ibang sources. Siyempre, ang isang pinakang sources niya ng the Holy Spirit, ang banal na Espiritu. Ito po ay nagsasalita sa ating mga puso, no, na nakukonvict sa ating kasalanan at nagtuturo sa atin ng katotohanan. Kaya nga po yung voice na yan from the Holy Spirit, no, nung tinanggap natin ating Panginoon bilang tagapagligtas, yun po yung
isang boses na tinig na sabi nga ay gumigising sa atin. Ano pa? Ang Biblia. Katulad po ng ating scripture ngayon, ang salita ng Panginoon Diyos, ay siyang nagsisilbing boses na tumatawag sa atin na tayo ay lumapit sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. O maaring other believers, mga kapatid natin sa Panginoon, mga pastor natin, o sino mang tao na ginagamit ng Diyos. Kaya nga po kalimitan na ang Diyos ay gumagamit ng ibang mga mananampalataya para magsalita sa ating buhay, magbigay ng payo o mag-correct sa atin. Hindi lang po yan sa pastor, kundi sa bawat mananampalataya. Other believers. O maaring nangungusap din po yan sa ating circumstances. Minsan, ang mga pangyayari sa ating buhay, katulad niyan, yung mga bagyo, na kung hindi natin nabasa ang Biblia, sandali. Ano ba ito nangyayari sa atin? Magiging tanong sa atin eh. Pero kung dahil sa nagbabasa ka ng salita ng Panginoon Diyos, nakikita mo, ay, tama nga pala. Ito yung nasa sulat. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Nagkakaroon ka ng kapanatagan, imbis na takot. Nagkakaroon ka ng misyon. Nagkakaroon ka ng layunin, instead na matakot ka sa mga pangyayari. Hindi nagkakaroon ka ng isang confident, nagkakaroon ka ng isang layunin at ipinakikita mo na ito pala yung sinasabi ng Panginoon. So, minsan, ang mga circumstances na ito, pangyayari sa ating buhay, ay nagsisilbing boses na gumigising sa atin at nagtuturo sa atin ng mga mahalagang leksyon. Kaya nga po, ang voice of one is calling out na ito ay isang simbolo ng mensahe ng Diyos na ipinapahayag sa mundo ito at nananawagan sa atin na magsisi, maganda at lumapit sa ating Panginoon Diyos. Hindi natin dapat baliwalain ang boses na ito. Tuloy naman po natin sa sumunod na stanza. Sabi doon, clear the way for the Lord in the wilderness. Ano nga po ba ang wilderness na ito? O ilang? Ito po mga kapatid ay sumisimbolo sa mga tuyot o masasabi natin mahihirap na bahagi ng ating buhay. Ang katotohanan na ang boses ay tumatawag, sabi nga doon, sa wilderness o ilang ay mahalaga. Diba sa buhay natin minsan, tinatanong natin kung tayo nandun sa circumstances, situation, Lord, nasan ka? Nang kailangan kita. Pero dito po sa bahaging ito, ang sinasabi, ang ilang ay lugar ng pagsubok, paghihirap at spiritual na tagtuyot. Kung saan ikaw ay walang salita ng Panginoon Diyos, hindi umaattend ng Bible study, mga bagay na kung saan ay sabihin na natin, ipinagpapalit natin ang sarili nating desisyon, sarili nating opinion, sarili nating emosyon kaysa sa mga gawain ng Panginoon. Kaya nga po ang boses na ito ay sumisigaw sa gitna ng kawalan ng pag-asa at nagdadala ng mensahe ng pag-asa at pagbabago. Kaya nga, hanapin natin na tayo ay makadalo sa mga gawain ng ating Panginoon. Ang pag-clear ng daan ay nangangahulugang tanggalin ang anumang hadlang sa ating buhay. Hindi lang ito basta informasyon. Ito po ay isang call to action. Ibig sabihin, panawagan sa bawat isa sa atin. Nananawagan po ito sa bawat tao o sa ating mga tao na gumawa ng pagbabago na ihanda ang kanilang o ang ating mga puso para sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, ating siguro i-check ngayon for this moment, for this time, nakahanda na ba yung ating mga puso? Handa na ba yung ating mga puso? Una, sa pagdating ng Panginoon o kaya sa layunin ng isang Panginoon. Sa mga circumstances na nakikita natin ngayon, sa mga pangyayari ngayon sa mundo natin, ano ba ang dapat natin gawin? Nakahanda na ba yung puso natin? Isinuko na ba natin yung puso natin sa Panginoon Diyos? Ito po isang panawagan sa atin ng Panginoon. Sabi nga doon sa sumunod na talata, remove the obstacles. Ito po yung susi.
Ano nga ba ang mga obstacles na ito? No. Pwede po ito yung pride, o yung stubbornness, o yung katigasan ng ulo na patuloy na sinasabi sa atin, umattend ka ng Bible study, umattend ka ng gawain, umattend ka ng church, magbasa ka ng Bible, manalangin ka sa Panginoon, no? Isuko mo sa Panginoon ang buhay mo. Repent. No? Yan yung stubbornness. No? Kasalanan, insecurities, o anumang bagay na maaaring pumipigil sa atin na lumapit sa Diyos. Ano ba yung mga pumipigil sa atin na lumapit sa Diyos? Yan po yung mga obstacles na sinasabi dito sa ating pananampalataya. Sabi nga doon, the next line is, make straight and smooth in the desert a highway for our God. Sabi nga, gawing diretso at patag ang daan. Hindi pwedeng paliko-liko o bako-bako ang ating puso. Imagine natin, kung ang highway siguro ay puro kurbada, ano? Siguro ang daming, sa ngayon, ang daming na na-aksidente, tuwid na yung daan, eh. May mga konti. Di lalo na siguro kung bako-bako. No. Lalong na aksidente, di ba? Yung expressway natin o yung highway natin, that's the highway. No? Kaya po mapapansin natin bakit halos ang highway talagang pinipili na halos diretso. No? Pero ang ating sa ating buhay ganun din. Sa ating pananampalataya ba, tayo ay nasa paliko-likong daan, pataob-taob, patumba-tumba, o nandun na tayo sa highway. Kaya nga po, hindi pwedeng paliko-liko o bako-bako ang ating puso. Dapat handa po tayo para sa pagdating ng Panginoon. Ay, wag muna. Hindi muna dito. Parang ganon. No? Parang nagiging makapili ba tayo? Tawag doon. Nagiging makapili tayo. Hindi ngayon. Not today, God. Yung para bang lagi natin pinag-iintay si Lord. Lagi natin binibitin si Lord. Ganun ba yung puso natin? Yung puso na lagi nating pinag-iintay si Lord. Pinag-iintay natin si Lord na maging handa tayo. Lord, antayin mo ako. What if this is the last moment? What if this is the time? Can we say, wait? No? Katulad ng mga kabataan niyo, no? Dahil sa lagi nakatutok sa cellphone. Wait. Mga kapatid, ito po isang panawagan sa atin ng Panginoon. At maaaring masabi natin na maging isa sa mga susi ng ating pagbabago. We need personal repentance and transformation. Ang paghahanda ng puso ay nagsisimula sa repentance o pagsisisi. Kailangan nating kilalanin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos. It's not enough to just say sorry. Kailangan nating talagang magbago ng landas. Baguhin ang ating buhay. Kaya nga sabi sa atin, di ba, ng 2 Chronicles chapter 7, verse 14, ano sabi po doon? Ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen. Napakahalaga po ng repentance. Ang pagsisisi ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Tandaan po natin,
kapag hindi na, pag antigas ng ulo natin, sabihin natin, hindi tayo umaattend ng Bible study, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, yan po ay magkakasama, pananalangin, o pananahan sa sarili nating kakayahan. No? Yan po yung, sabi nga ay, nananahan tayo sa sarili nating lakas. Mapapagod po tayo. Kaya nga po ito'y nagsisimula sa pagpakumbaba. Ito yung hindi pagmamatigas ng ating puso at aktibong pagtalikod sa kasalanan. Hindi ito emosyon lang, no? Kundi isang desisyong sumunod sa ating Panginoon Diyos. Sinabi rin sa atin ng Acts 3 verse 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Again, sa Amplified Version, sinabi po dyan, repent. No? Ang salitang magsisi o repent ay metanoia, no, sa Greek word. Ito po ay nangangahulugan ng pagbabago ng pag-iisip at direksyon ng buhay. Hango po yan doon sa metamorphosis, no, yung sa butterfly from worm, o sabihin na natin na naging cocoon, mula doon sa uod, naging cocoon hanggang sa naging butterfly. Yan po yun. Kung sabihin po natin, halimbawa natin yan, no, kapag kung ikaw ay nagsisinungaling, no, o dati kang mahilig magsinungaling pero nananatili ka pa rin sa kasinungalingan, no, hindi pa tunay ang pagsisisi mo. Ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng pagbabago. Kaya nga yan ay metanoia. That is repent. Nagkakaroon ka na ng pagbabago. Sabi nga sa atin ng ating Panginoon Jesucristo doon sa Luke 3 verse 8. Sabi po, ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo at huwag ninyong idahilan na mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Okay. Minsan dyan tayo pumapasok doon sa pag-aabuso natin sa grasya ng Diyos. Anak naman ako ng Diyos. Maiintindihan naman niya ako. Okay lang na gawin ko ito. Okay lang na ganun ang aking pag-uugali. No? Okay lang na gawin ko ito sa Kanya. Kasi anak naman din ako ni Abraham. Ligtas naman ako. That is the thing na pwedeng lumason, no, sa iyong pananampalataya. Kaya nga, ang sign ng tayo ay tunay na nagsisisi, nakikita natin magkasama po yan repentance and transformation. No? Nakikita sa atin yung transformation, yung pagbabago. Nababago ito. Sabi nga doon, di ba, lagi rin natin nababanggit, ng Romans 12 verse 2, sabi doon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kaloob niya. Amen. Sa Amplified Version, sabi po doon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. No, yung transformation, nangangahulugan po dyan kung nabago na yung ating isipan. At ang transformation na ito ay ang pagre-renew ng isip. Ibig sabihin, iba na ang priorities natin. Remember, no, our battle is in our mind. That's spiritual battle. Doon pa lang. No? Kaya nga po, yan po yung pag-iiba ng ating priorities, pananaw at values dahil sa ating Panginoong Hesus. Hindi ito self-improvement, kundi spirit-led change. Kaya nga po tayo ay naging bago ng nilalang. No? Doon pa lang sa isip, pagtatagumpayan na natin. Kaya nga sabi doon, di ba, sa 2 Corinthians 5 verse 17,
Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sabi nga, new creation. Kung tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoon Kristo. Meaning to say, this is a spirit-led change. Na yung buhay natin ay hindi na naaayon sa sarili nating opinion, sa sarili nating kagustuhan o hilig o pita ng laman. Kundi ito ay nakabase na ngayon, Lord, nakalulugod ba ang aking iniisip, gagawin at sasabihin sa iyo? Mga kapatid, walang halfway ang pagbabago. Kapag tunay na nagsisisi, binabago ka ng Diyos mula sa loob. Halimbawa, kung dati galit ka sa mga tao, ang transform heart ay nagmamahal kahit mahirap mahalin. Sabi nga sa atin, di ba, ng ating Panginoon Kristo doon sa John 13 verse 35, love and lovable. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen. Yeah. Kung tayo'y nag-iibigan, no, loved and lovable. May pinakikita natin yung pagmamahal sa bawat kapwa. Hindi yung nakasentro ka lang sa sarili mo. Pagiging makasarili. Kalawa, humility and surrender. Tayo ba ay mayroong pagpapakumbaba at pagsuko sa Diyos? Ang stubbornness o katigasan ng ulo ay isang malaking hadlang. Kaya nga sabi pwede mong dalhin ang kabayo sa ilog, pero hindi mo siya pwedeng utusang uminom. Di ba? Madadala mo yung kabayo sa ilog, pero hindi mo siya kayang piliting uminom. Tulad din ating sa buhay natin. Ang isang tao, pwede mong dalhin sa church. Pwede mong i-Bible study. Pwede mong pangaralan. Pero hindi mo siya kayang piliting maniwala. Ibig ba sabihin nito, hindi mo na siya dadalhin sa Panginoon? Hindi. Ibig sabihin, hindi natin trabaho na siya ay paniwalain. Ang trabaho lang natin, ipakita ang Panginoon Diyos at hayaan natin kumilos ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. At kailangan nating magpakumbaba at isuko ang ating mga sarili sa Panginoon. Kaya nga, even ating Panginoon sa Kristo, sinabi niya, di ba? Not my will, but yours be done. Kaya kung yan ang pinagagawa sa atin ng Panginoon, no? May mga circumstances minsan, papupuntahin ka ng Panginoon sa ospital, may dadalawin ka doon, minsan may papanalangin ka, and all of a sudden, makikita mo, kinuha na siya ni Lord. Again, kung siya'y tunay na tumanggap sa Panginoon, kung okay binahagi mo yung salita ng Panginoon Diyos sa mga taong ito, tumanggap sila sa Panginoon, you serve your purpose. Minsan, doon, pinadala ka ng Panginoon para sa mga tao. Doon, nakikita natin na one of the spirit of or the gift of God na binibigay sa atin ay unti-unti na sa ating pinakikita. Yung spiritual discernment. At yun siguro gawin natin number 2. Dapat nating suriin ang ating mga puso at alamin kung ano ang mga stones of stubbornness na pumipigil sa atin. Why? Kasi nga, hindi natin alam kung kailan ang buhay ng mga tao. Even kahit tayo. At minsan, yung stone of stubbornness sa ating buhay na ito, yan yung pumipigil sa atin. Pumipigil na ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Pumipigil na tayo mismo ay umaten sa mga
Bible study, no? O mga devotion topic na katulad nito. Ano ba yung mga bagay na paulit-ulit natin ginagawa na hindi nakalulugod sa Diyos? I-discern po natin. Mga bagay na lagi nating nagagawa. Sa tingin natin ay hindi nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Kung susuriin ba natin ang ating sarili ngayon sa mga oras na ito, ano yung mga bagay na yun na dapat nating isuko sa ating Panginoon? Na nagsisilbing katigasan pa rin sa ating isipan, sa ating puso, sa ating sarili. We need it, mga kapatid. At kailangan po nating magkaroon ng active preparation. Yan ang gawin natin ika-4 na takeaways natin. Active preparation. Hindi lang passive ang paghahandang ito. It requires action. Maging pagkilos na natin ang paghahandang ito sa mga oras ngayon na dapat po tayo ay maging handa. Ano po yun? Dapat tayong magbasa ng Biblia, manalangin, makipag-fellowship sa ibang mananampalataya. Diyan po tayo matututo. Yan ang mga commandments sa atin ng Panginoon. At actively na lumayo sa anumang tukso. Let's focus on Christ. At yan ang gawin natin ika-5 takeaway natin. Ito yung ultimately na ang paghahandang na dapat natin gawin ay para sa ating Panginoon Jesus. Yan ang focus natin. Nakalulugod ba ito sa Panginoon Diyos? Sa isip, sa salita at sa gawa ang ating gagawin ngayong araw na ito. Dapat natin siyang gawing sentro ng ating buhay. Diba? Sabi sa atin ng Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God. Paano ba natin ito maisa sa buhay? Una, self-reflection. Regular nating tanungin ang sarili natin. O sa bawat minuto. Sandali, yung bang nagawa ko ay nakalulugod sa Diyos. Ano ba ang mga bagay na kailangan kong tanggalin sa buhay ko para mas maging malapit ako sa ating Panginoon Diyos? Yan ang self-reflection natin. Ano pa? Accountability. Maghanap po tayo ng trusted Christian friend o mga mentor. No? Makikita lang natin yan sa ating mga church, Bible study natin. Yan. No? Na pwedeng mag-hold sa ating accountable. Sa ating mga accountability. O sa atin mismo. Yan po. Karoon po tayo ng accountability partner. At maging accountable tayo sa lahat ng mga dumaraan sa ating buhay. At isa sa pinaka-importante sa lahat, ano po yung pananalangin. Hingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu, the Holy Spirit, para baguhin ang ating mga puso. At ano pa? Bible study. Yan po ang the best. Dapat lagi meron kang kinabibilangang Bible study. Madaling mag-member sa Bible study. Pero ang tanong doon, kasama ka ba sa Bible study? Dahil sa Bible study, doon mo makikita ang pagkilos ng Panginoon. Sa lahat naman ng gawain. Pero napakalaga po ng Bible study. Dahil dito, matutunghayan natin kung ano sinasabi ng Panginoon. Pag-aralan natin ang salita ng Panginoon Diyos para malaman natin kung ano ang kanyang kalooban. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, no, dito sa Isaiah 40 verse 3, again, ito po isang panawagan para sa seryosong pagbabago ng ating mga puso.
Tanggalin po natin ang mga bato ng katigasan ng ulo at pakumbaba po tayo. At ihanda ang ating mga sarili para sa pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay. Bakit po ba ito napapanahon ngayon, ang aral na ito sa ating buhay? Una, sa panahon ngayon, maraming distractions at challenges. Hindi ba? Kailangan nating tiyakin ang ating puso ay nakatuon sa ating Panginoon Diyos sa gitna ng anumang mga pagsubok. Ang pag-alis ng mga batong sagabal na ito ay nagbibigay daan sa atin na maging handa sa anumang hamon na darating. At ito po ay nagpapakilala sa atin ng pag-alis sa mga negatibong ugali natin at paniniwala. Ito po ay mahalaga para sa ating personal na paglago. Ito rin po ay nagbibigay daan sa atin na maging mas mabuting version ng ating sarili at mas maging epektibong instrumento ng ating Panginoon Diyos. Ang paghahanda ng ating puso ay nagpapalalim ng ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. At sa pamamagitan ng pagiging bukas at handa, mas maririnig natin ang kanyang tinig o ang tinig ng ating Panginoon Diyos. At diyan makasusunod po tayo sa kanyang kalooban. Kapag malinis ang ating mga puso, mas epektibo tayong maglingkod o makapaglingkod sa ating kapwa. Ang pag-alis ng mga batong sagabal na ito ay nagpapalaya sa atin mula sa mga negatibong emosyon at nagbibigay daan sa atin na magmahal at magpakita ng kabutihan sa iba. Sa panahon po ngayon, masidhi ang espiritual na digmaan. Kailangan nating tiyakin na tayo nakasuot ng buong baluti ng ating Panginoon Diyos at handa sa anumang pag-atake ng kaaway. Ang paghahanda ng ating puso ay nagbibigay sa atin ng lakas at proteksyon sa gitna ng ating laban. Kaya mga kapatid, sa aral na ito po ay nagpapaalala sa atin na ang paghahanda ng ating puso ay isang patuloy na proseso sa pamamagitan ng pagiging bukas at handa. Sabi nga, tayo ay nagiging mas epektibong instrumento ng Diyos sa mundo ito. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At ngayon naman, tayo po ay dadako sa ating Wednesday Reflection. Magandang umaga po muli, mga kapatid. Narito po ang aking reflection sa ating napag-aralan ngayon. Ito po ay una po, linisin natin ang ating puso para po tayo naglilinis lang ng bahay kapag may bisita. Linisin natin ang puso natin para kay Lord. Kapag walang bisita, Naglilinis na siya. pa rin. Kala ko pag may bisita lang. Linisin natin ang ating puso para kay Lord. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Alisin ang sama ng loob, inggit at galit. Amen. Ang pangalawa po ay bayanihan sa espiritual. Tulungan natin ang ating kapwa, parang bayanihan. Sama-sama tayong magtulungan para makilala nila si Jesus. Amen. Ibahagi natin ang pagmamahal at ang kabutihan. Maging bukas sa pagbabago. Maging handa sa pagbabago para sa buhay. Kailangan nating mag-adjust, tanggapin natin ang mga bagong aral ng Diyos at maging bukas sa kanyang mga plano. Magpasalamat sa simpleng buhay. Maging masaya sa kung ano ang meron tayo. Parang simpleng buhay sa probinsya. Masaya na tayo na parang masaya na tayo kahit walang maraming bagay. Ang mahalaga, may Diyos tayo. Maging matatag, huwag tayong bibitiw sa pananampalataya kahit mahirap, parang bagyo lang. Kapit lang, magtiwala tayo sa Diyos. At ang panghuli, maging ilaw sa dilim. Ipakita sa iba na may pag-asa sa Diyos, parang ilaw sa dilim. Maging inspirasyon tayo sa iba. Sa Kanya, meron tayong lakas at gabay. Yun lamang po, maraming salamat po. Patuloy po tayo mag-ingat at hindi pa po lumalabas sa
Pilipinas itong bagyo. Kaya Si maging Yuan. alerto pa rin po tayo. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Okay, so siguro kaya nagkaroon ng U2, no? Dahil may U1. Okay. Okay. Joke lang po yan. Medyo corny yung aking joke, no? Pero ganun pa man, tayo po ay nasa the only one, no? Sa ating Panginoon. Amen. So ngayon naman tayo dadako sa ating God's morning. Sa ating mga partner, no? Sa ating mga kapatid na nakasama ngayon. At nandito po sa ating comment section, kasama po natin. Kanina nauna ko nang batiin si Naivini, si Ate Nella, no? At ang aking magandang nanay, nakasama natin yan. At yun naman ay muli kasama rin natin dito, no? Ang si Kuya Chris Artiliaga diyan sa Bulacan, yan. Yay, nakalabas na ho ng ospital, no? Si Kuya Chris Artiliaga at si Ate Marta, no, diyan sa Bulacan. At batiin natin ang Artiliaga, Silang, Bonaluz, Malasmas family, ano ho. Yan. Isang mapagpalang umaga po diyan sa Bulacan Chow. Siyempre, yan, kasama rin natin aking nanay mula dyan sa Santa Rosa, Laguna. At pati natin ang Getgano family saan man sulok ng mundo. At syempre kasama rin natin from Israel, no? Na lagi na rin nating nakakasama, no? Sarap, no? Kasi yan ang gustong-gustong pupuntahang bansa na hindi ko pa napupuntahan, ang Israel, no? At ganun pa man ay nandun yung ating kapatid, no? Si Sister Maria Fe, ang may bahay ni Brother Ian, yan. At isang kagalakan mula sa pamilya ni Brother Ian sa pamumuno ni Sister Maria Fe, kasama natin ngayon, no? Pagbati sa mga kiddos, no? At sa buong pamilya, no? Yan. Ang Artiliaga family, Alejandrino family, sa Kalakasan. Yan. At yan, kasama rin natin si Ate Marta. Yan, nabati na rin natin kanina. Good morning din. Yan, at ang ating kapatid mula sa King's Chapel, no? Ang aking Kuya Danny. Yan, masipag po magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Yan. Isa sa mga sumisigaw, no, sa ilang. Yan. Ito ang ating kapatid, no? Si Kuya Danny Gargoles Cabarles, no? Mula po sa King's Chapel Church sa pangunguna diyan ni Pastor Noy, no? Aking kumpare si Pading Noy Camus, no? Diyan sa King's Chapel Church, no? Yan, kasama po natin sila ngayong umagang ito. Yan, at siyempre si Naivini Patual sa Villa Escudero, no? Yan, nabanggit na rin natin at batiin na rin natin ang buong Patual family. At kasama rin po natin yan, nabanggit na rin natin ang Nonoso family, yan, si Ate Nella, yan. At syempre kasama rin natin si Pastora Fe, no? At batiin natin ang Andal Artiliaga family, yan, dito sa San Pablo City. Yan, at kasama rin po natin si Nay Gori, no? Mula po sa Bulacan Chao. Batiin natin ang Kapus, tama ba? Bonaluz, no? Yan, family. Yan, kasama ang kanyang anak. Yan. Siyempre kasama rin natin ito sa yan, si Nars Abby from Washington, Cheryl. Yan. Kasama po natin si Nars Abigail at batiin natin ang buong Dao family, no? At kasama rin natin, siyempre, nandito ang may bahay ni Brother Ian. Kasama rin natin si Brother Ian. Yan, ang ating butihing kapatid, no? Yan, sa ating Panginoon. Yan, si Brother Ian Artiliaga, kasama rin natin. Sa mapagpalang kapatid, bro. Sa mapagpalang umaga sa iyo, bro. Yan. Dito. Yan, nabati na rin natin. Yan, kasama rin natin from Cotabato. Yan, Alamada, Cotabato. Kasama natin ang aking magandang pinsan, no?
Yan, si Ate Lilibet Chua. At syempre batiin natin ang Getgano Chua family. Diyan. Regards to Uncle C. No, Mamang Didit. Yan. At syempre, yan, ang isa sa aking matalik na kaibigan. Kasama rin natin si Brother Arthur Tanyo mula po sa Tanyo family. Yan, nakita ko rin dito si Ate Carmeline. No? Batiin na rin natin ang Azucena Tanyo family. Yan, syempre, panguna ni Brother Arthur, Ate Carmeline. Nakasama rin natin ngayon, siyempre, si Pau at saka si Jolene, no? At si Tyrone na lagi ring nakikinig. No? Yan, salamat. Yan, pag-iingat sa lahat. At siyempre, kagalingan ni Asma, ni Micaela Dalangin. No? May asma pala si Micaela. Yan, pag-pray din natin. Yan, at from Dubai, kasama rin natin si Maria Bonalos. No? Yan, mamaya may Bible study tayo, mga kapatid. Yan. Lagi kasama rin po natin sa Bible study. Sa Dubai sila. Yan. At yan. Okay. Yan. Ayan. Yan. Nabanggit ko na rin kanina si Ate Carmeline. Ito, nakita ko na rin. Okay. Okay. At kasama rin po natin ngayon ang ating kapatid, no, aking kapatid sa nandiyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan, si Caroline Mercado. Yan, pagbati sa lahat at sa mga kiddos yan, aking mga pamangkin diyan. Yan, si Ate Nela nabanggit ko na. Sino pa ba? Yan, si Tay Victor Dalangin diyan sa Villa Escudero, kasama rin po natin. Yan, si Tatay Victor, yan, at si Nanay Tisi, yan, magkasama, yan. Yan. Pag-iingat sa lahat, yan, okay? Yan. Yan. Ang mga pagbati, good morning. Siguro wala na po akong na-miss, mga kapatid, at sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, mula dito sa Isaiah 40 verse 3 na pinagmagatan namin ang heart preparation, Lord, paghahanda ng aming puso, to removing stones of stubbornness. Lord, ang lahat ng ito ay magaganap lamang, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong grasya. Kami po, Panginoon, ay nagpapatuloy na dumadalangin at humihingi ng lakas sa iyong presensya. At ikaw lamang po, Panginoon, ang aming sinasandigan. Dalangin po namin, Panginoon, na huwag kaming manahan sa aming sariling kakayahan, kundi, Panginoon, kami po ay magkaroon ng kapabumbabaan na isuko ang lahat ng aming desisyon at ang aming buhay nito. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. O man namin Diyos na makapangyarihan, kami po ay papasalamat, Panginoon, dahil patuloy niyo kaming pinagkakalooban ng mga aral na nagmumula lamang sa iyo. We thank you, Lord, and we acknowledge, Lord, na ang lahat ng ito ay nanggaling lamang sa iyo. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat na ang salitang ito ay huwag mong hayaang masayang. Pagkaus, Panginoon, magamit namin ito upang kami ay magkaroon, Panginoon, ng kaluguran sa iyong kabanalan. O Lord, at sa lahat ng ito, Panginoon, patuloy namin idinadalangin ang bawat isa na sa ngayon, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na lumalaban sa anumang sakit, O Lord. Patuloy na dalangin namin, Panginoon, ang iyong kalakasan at ang iyong patuloy, Panginoon, na pagpapagaling at pagpuprovide ng pangangailangan sa bawat isa. At sa bawat isa na narito ngayon, Panginoon, patuloy namin dalangin ang kapayapaan, pag-ibig, provision, at patuloy, Panginoon, na pagre-reveal, O Lord, ng iyong plano at ng iyong purpose sa bawat isa sa amin. Again, O God, O Lord, patuloy na idinadalangin namin ang patuloy mong pagkakaloob ng wisdom sa bawat isa. At patuloy namin idinadalangin ito sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas sa Jesucristo. Amen, amen. Mga kapatid, purihin ang ating Panginoon Diyos at sa ating pagtatapos, let us shout the shout of victory.
Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Signing up. God's morning, everyone.